sky, around the sea we arrive, till to watch on the pleasure which in life. Never color calls, but every kiss is lost, never finds a glow in every sunset sky. To ride to the stars glow, to ride till the last call, to ride when there's no one else to stand by you, to ride when you're all alone, to ride, no it's ever known to ride. Say to love the Lord, to ride, to ride. The Lord is always right, and the Lord is always wrong, and we must learn to separate the two. If you love the right, the Lord will give you light. You'll see the to the stars song, to ride, to the last song, to ride, when there's no one else to stand by you, to ride, when you're all alone, to ride, no it's ever known to ride, when you love the Lord, to ride, to ride. One, two, three. But when he saw the wind boisterous, he was afraid and beginning to sink. He cried, saying, Lord, save me. Ang mensahe na to karong buntag mahigala, kung ikaw ang naa sa lugar ni Peter, ang question nako sa imo, spiritually speaking, are you beginning to sink? Nagkasugod na ba kag kaunlod? Nagkaanam-anam na ba ka og kaunlod sa imuhang pagkakristohanon? You know what? Na ay mga uban nga mga katawhan sa Dios karon nga nagkanam-anam na sila kaunlod, and many also of God's people right now naunlod na gyud sila. Ayon ninyo natuguti mahitabo na sa mga igsoon. Amen. Daghang mga butang, daghang mga panghitabo, daghang mga tao nga magpaunlod sa atoang spiritual life nato. But don't let that happen to you. Ayaw ninyo tuguti mahitabo na sa imuha. Naatay Ginoo andam nga mo lift up sa tuwa sama kang Pedro nga sa dihang nagkasunod siya kaunlod, gi lift up siya ni Hesukristo. Amen. Og nasaka siya balik. So sa tuang kinabuhi usan ni kabutang nga bantayanan nato nga kanang dili ta maunlod. Siguro pamilya na mo ani o kailan na mo ani no katong dako kayong barko no, di ba nay dako kayong barko nga na lunod, na unlod, di ba nag-sink dito sa North Atlantic Ocean. Katong nga barko mahigala na siya estimate nga 2,240 ka passengers. Sa diha nga naunlod tong barko mahigala, out of 2,240, 706 lang katao ang nakasurvive. The rest died. Namatay, na freeze sila no dito sa dagat. Ang pangalan natong barko nga naunlod sa unang panahon, April 14, 2000, kalimot ko, 14-15 ba to? 15-14. Mga igala, ang pangalan atong nga barko kay ang Titanic. 4 days no gikan sa iyang pagbiyahe dito sa England, sa Southampton. Nagbiyahe siya pa doon dito sa New York. 4 days ang biyahe niya. Pag-abot niya dito dapit sa North Atlantic Ocean, nakabangga siya og kanang dako kay nga iceberg. Mao toy hinungdan ning sulod ang tubig dito sa compartment sa barko. Sa 16 compartment, unom ka compartment ang nasudlan og tubig until mga igsoon na overtikan og tubig ang katong ship.
And that's why nagsink ang katong Titanic. Titanic received, before siya nag-unload, actually, ang katong Titanic may gala, gitagaan siya og warning. 6 warnings ang gihatag sa katong sa captain, no, o sa uban nga mga crew or kinsa in charge ito sa barko may gala. Kaunom sila gitagaan og warning nga naay ice didto sa ilahang agian nila. Pero wala nila gipaminaw ba ang katong mga warnings. Instead, ang ilang gibuhat, nagpakusog sila og dagan. Nagpakusog sila, gi-high speed nila ang ilahang barko nila. Unya sa diha nga foggy man, nakagawa sila tong fog mga igsoon, naa didtoy katong iceberg sa unahan, duol na lang, so wala na enough na time nga muliko sila. That's why na samaran ang katong barko unya nasudlan og kaning tubig. It has been said mga igsoon nga ang reason sa pagkalunod atong Titanic was because of high speeds, a fatal wrong turn, weather conditions, a dismissed iceberg warning, meaning wala nila gipaminaw ang mga warnings, and a lack of binoculars. Kulang sila og katong binoculars and lifeboats. So ang usa sa mga highlight ani mga igsoon kay wala gid sila naminaw sa mga warnings. Yun ang inana ka importante sa ato ang kinabuhi. Yan kita ginatagan ta og warning sa Ginoo for us not to get sink. Amen. Para dili ta maunlod mga higala, because God doesn't want us to sink in life. So, ginatagan ta og warnings. Ang mga warnings sa Ginoo lahi mga igsoon, ipaagi niya og wali, ipaagi niya mga panghitabo, ipaagi niya og kanang mga tao, lahi ang mga warnings sa Ginoo. Nay mga butang buhaton ng Ginoo nga babagan ta, even though gusto nato buhaton, pero Ginoo naay mga tao gamiton sa Ginoo, naay mga panghitabo nga gamiton sa Ginoo. Usay bano dauton niya ang panahon para dili ta makadayon, usay ipaagi niya mahigala sa iyang magwawali, naiiwali ang kanang alagad niya nga para gyud siya sa imuha. So importante kita gyud mo take heed gyud ta, no? Paminawon gyud nato, magmatngon gyud ta mga higala, no, sa mga warnings kay nganuman kana para sa ato ang safety and security. Aron dili ta maunlod mga igsoon. Ang reason po nga dong na actually practically speaking or basically nalunod gyud tong kuan Titanic tungod kay ning sulod gyud ang tubig sa barko, dili ba? Kay kung wala ning sulod ang tubig dito sa barko, di man to maunlod mga igsoon. Naapoy giingon ang Bible ana sa ato ang mga higala. Nga unsa man, iabli niyo mga Bible in Hebrews chapter 2 in verse number 1, and here's what the Bible says in Hebrews chapter 2 in verse number 1. Okay? Nangingon diri ang pulong sa Dios sa Hebrews chapter 12 in verse number 1. Nana mo diha? Warning ni. Na instruction ang Ginoo sa ato dinhi mga higala. The Bible says in verse number 1, dili ka ni. Mali nga verse di ako nahatag. Hebrews chapter 2, dili Hebrews chapter 12. Hebrews chapter 2 in verse number 1. Hebrews chapter 2 in verse number 1. Nala mo diha? Gingon ni sa Bible, therefore, we ought, tanawa niyo sa screen. Therefore, we ought to give the more earnest heed. Dili lang kuno ta mag-take heed, but more earnest heed. To what? To the things which we have heard. Maminaw gyud ta pag-ayo. Because some of those things nga gitudlo sa to, gihatag sa to, giwali sa to higala is a form of warning. Usahay ba no, dili lang nato mapansin, but it is a form of warning. Sadly, ng mga uban nga mga Kristiyano, ilahan lang gina-ignore mga igsoon ang pulong sa Dios. But the Bible says, we ought to give the more earnest heed to the things which we have heard. Why? Lest at any time we should let them sleep. Amen? So kung dili ta mamina pag-ayo sa mga butang nga nadunggan nato may gala, mga warnings, yun na, then mauna siya mga higala ang makapa-unlod nato, maunay makapa-tumba nato. Na yung mga Kristiyano kay mga higala, they are in danger spiritually. Dool na sila sa waterfalls. Dool na sila sa waterfalls ug wala sila kabantayan na. So,
ang Ginoo na siya ipadala nga tao para muhatag warning ato nila. Ayaw mo padayon dia. Otherwise, basin, mahulog ka dia sa waterfall niya, mamatay ka. You know, naapoy time sa life ni David Maygala nga nagbati siya that he was sinking in life. Kailan ni David, he was a man of many troubles, even though he was a man after God's own heart. He was chosen to replace King Saul, to be king to be king over Israel, mga higala. But ang life ni David is a series of ups and down. Is a roller coaster, mga igsoon. Dili smooth, dili hanay, dili kanang maayo, no? Ang kanang dalan ni David, daghan siya mga troubles giagian. And siya nagsulti may nga nay mga panahon sa iyang kinabuhi nga hapit siya maunlod. Maybe ikaw karon pareha ka ni David karong buntag. Na kay mga ginatubang nga mga pagsuway sa imong kinabuhi, na mga kasamok, na mga problema sa imong kinabuhi karong may galaod, nya feeling nimo murag hapit na ka maunlod. Sultian ta ka dili lang ikaw ang naka-experience na si David po. In Psalm chapter number 69, niabri niyo mga Bible, unsan gyud sa Bible in Psalm chapter number 69 in verse number 1. Psalm chapter number 69 in verse number 1. The Bible says, si David nagsulti ani, "Save me, O God, for the waters are come in unto my soul." Verse number 2. The Bible says, "I sink in deep mire, where there is no standing. I am come into deep waters." Kakuan mo kanang kuan, tao nga di kay balumulangoy. Pag kuan siya, napa siya diha dapit sa kuno sa dagat, sa tubig nga kuasa makatukod pa siya, confident pa siya dili ba no? Pero sa diha nga moabot na siya diha sa medyo lalom-lalom na nga di na siya makatukod sa iyang tiil, diha na murag mabalaka na siya og sugod mahadlok na siya. Ngano man, he was afraid of drowning. Amen. Basin mo'y kamatyan niya. Daghag mga tao karon may gala namatay sa lumos. Nalumos sila. Kaya di sila kay balumulangoy. David may gala, spiritually speaking, murag yung nanang yung gibati niya. He was standing of nothing, may gala. Murag nana siya dapit sa lawud, no, sa lalom. Nakuasa di na siya makatindog, dili na siya makatukod sa iyang tiil niya. I am come into deep waters where the floods overflow me. Amen. Ako pa utana sa imo karon may gala, what makes you sink? Unsa ka ang makapaunlod sa tao? You know what? Naay mga laylahi, mga igsoon nga mga butang nga makapaunlod sa tao. Usaan ni, bago lang nako gitudlo sa inyo kaganina. Pride. Pride goeth before destruction, and an haughty spirit before a fall. Amen. Again mga igsoon, bantayin ninyo na inyong pride yun. Bantay ako, ginabantayan ako akong pride. Daghan kapanahon nga mugawas ang akong pride, mga higala. Tinod. Ako dili ko mga higala mo limod sa inyo nga ako nakoy pride. Pero ginabantayan ako akong pride. Amen. Ano man, ang pride sa tao maoy makapaunlod niya. Sunod, greed. Dali lang, basahan ta mong verse aning greed, kahakog. The love of money. Mao ni sila mahigala, covetousness. Mao ni makapaunlod sa tao. 1 Timothy chapter 6, verse 9 and 10. Ingon na nga ito mabasa sa pulong sa Diyos. 1 Timothy chapter 6 verse 9. Tanaw niyo din mga isoon sa screen. But they that will be rich fall. Kinsa tong gusto madato. Daghag mga tao ron gusto madato. Kadaghanan nila nangalaglag. Amen. They that will be rich. Wala yung sa Bible, they that are rich. It is okay to become rich. If God allows you to be rich, amen? If it's His will for you to become rich, that's fine. Dili daw ta na mga dato, mga igsoon. Amen? Kung di pa dato sila sa Ginoo, that is God's will. Pero ang taong nga nangandoy gusto madato will fall into temptation. Kasagaran sa ilang nga gusto madato, unsa ilang ginabuhat kay gusto maging sila madato.
Dili ba? Magsugal sila, tama? Mangawat sila. Muapil sila aning mga illegal nga mga negosyo. Mamaligya sila og mga drugs. They want easy money because they want to get rich quickly. Amen. Dili sila gusto og hard work. Mao na mga laglag ni, mga lumos ni sila, mga unlod ni sila. They that will be rich fall into temptation and a snare. Unsay nahimong snare nila? Ang drugs, money, gambling, whatever unsa na mga igsoon nga nag-feed sa ilahang greed nila o sa ilang covetousness. And into many foolish, unsay sunod? Hurtful lust, which unsay sunod nga pulo? Drown men in destruction and perdition. Verse number 10. The Bible says, for the love of money, dili money, for money, but the Bible says, for the love of money is the root of all evil, which while some coveted after, na ako ni mga pipila, nga ning covet aning kwarta. So, kung mag-covet ka og kwarta maigala, that is considered the love of money, and then, mao na siya maigsuon ang ugat sa tanang kadautan. Which while some coveted after, they have erred from the faith. Daghan bang mga inading mga Kristiyano karon? Kung sa man ang erred, mao na ang shortcut sa error. Daghang mga Kristohanon karon maingala, nagkamali sila sa ilahang kinabuhi. They have erred from the faith. Ning simang sila sa tama nga pagtuo. Amen. Ang ilang pagtuo nga tama na balhin dito sa mali nga pagtuo. Ngano man, ang ilang faith na karon dili naman sa Ginoo kundi kwarta naman. Okay, mo ang daghan sa ilang maygala, dili na magsimba, dili na i-priority ang mga butang sa Ginoo, unahon na nila ang kwarta ug ang pangpangwarta. Amen. And pierce themselves. Actually, kani mga nagabuhat ani, ginapasakitan nila ang ilang kaugalingon. Pierce, dili ba? Pierce gidunggab. So ikaw kuno nga naga-after ani, naga-pursue ani mga butang ani, ginapasakitan nimo ang imong kaugalingon through with many sorrows. So naay mga tawo may gala na dato sila tungod sa ilahang illegal nga mga binuhatan, sa ilang pagpamaligya og drugs, sa ilahang majakpatan no, masurtihan, makadaog sila mga igsoon sa sugal, mamilyonaryo sila, pero ang konsekwensya na may gala is sorrow. Kaya balo ba mo, ang tinuod nga panalangin ba no, walay kauban nga sorrow. The Bible says, the blessing of the Lord, it maketh rich, and He added no sorrow with it. Pero pag ang kanang imuhang trabaho nimo gikan na sa imuhang pagka-covetous o greed mga igala, ang resulta na sorrow. Amen. Daghang mga nangaunlod tungod mga igala sa greed. Unsa pay makapaunlod sa tao? Wrong relationship. Wrong relationship. What is wrong relationship? Pag ikaw nga anak sa Ginoo, makigrelasyon ka o dili anak sa Ginoo. That is wrong relationship. Mo na nga lay mga uban mga igsoon ba no, wala na sila karon nangalagad sa Ginoo. Ang uban nila wala na nagpakita sa simbahan. Ngano man, because of wrong relationship. Amen. Bantayan nimo ni. Daghan kog kaila nga faithful sa una pero karon di na nimo makita sa simbahan nga naman because of wrong relationship. Mao'y nagpaunlod nila. So because of that binding relationship, ang kaning lalaki o babae mao'y nagpugong sa iyaha, dili siya magsunod sa Ginoo. Sunod, number 4, busyness in work. Busyness in work. Bantayan nato ni na mga igsoon, ang trabaho walay problema. Pag ikaw nakay trabaho karon, remember ang Dios naghatag ana sa imuha. But you have to manage yourself. Dili bantayan nimo nga dili ka ma-over busy sa imong trabaho nga dili na ka makahatag time sa Ginoo. May mga uban na unlod sila tungod silang trabaho, sobra ka busy. Amen.
na ako i-encourage mga member diri sa atong simbahan, no? Nga kuan, magsimba, i-manage gyud ang imong kaugalingon, i-manage imong kuan nimo. Karon may higala ba no, tanawa tungod sa iyang trabaho, di na gyud siya kasimba. Ngano man? Gikontrol man siya sa iyang amo. Gihigtan man. So nahimo siyang slave sa iyahang trabaho. Amen. Busyness in work. Busyness. Bantayan nimo nga dili ka masobraan ka busy. Kay kanang ka busy nato sa trabaho, mauna siya ang magpaunlod nato. Unsa pa? Number 5. Influence. Influence from the peers or barkada. Influensya no sa mga barkada nato. Higala, bantayan ninyo na kinsa inyong ginaakompanihan. Amen? Ano man, daghag mga Kristohano nangaunlod spiritually tungod sa mga barkada nila. Okay, mali ang ilahang mga barkada. Dili mga katawhan sa Dios. Amen. Higala paminaw mo, dili bot pasabot nga ikaw gay eskwela ka eskwelahan, classmate nimo ng mga uban nga mga estudyante dira, kinalagi nimo sila barkadahon gyud. Kinalagi nimo sila sudon, ayaw. Amen. Ayaw ninyo barkadaha, ayaw mo pakigsuod sa mga tao, labi na sa mga dili katawan sa Dios. Just because ikaw nagtrabaho ka sa usa ka kumpanya, kanang nga makauban nimo sa trabaho, barkada na nimo. Ayaw igsoon. Pwede mo makicommunicate sa ila, pwede mo ngalan nga trabaho, yun pero ayaw mo pag-build og kanang binding relationship ba? Amen. Daghan kaayog mga Kristohano nga onload because of pride, greed, wrong relationship, kabisi sa trabaho, influence sa mga barkada. Unya, number 6, distracted. Distracted. No? Distracted. Naay mga uban nga mga Kristohano nga onload because of distraction. Distracted by the things around them, by the people around them, by the problems nga niabot diya sa ilang mga igsoon. Na saying ba no? Ingon ani, ships don't sink because of the water around them. Ships sink because of the water that gets in them. Don't let what's happening around you get inside you and weigh you down. So ang barko kuno dili malunod tungod sa tubig sa iyang palibot. Ang mga barko kuno malunod tungod sa tubig nga mosulod niini. So ayaw itugot nga ang mga nahitabo sa imong palibot masulod sa imong kaugalingon ug makapabugat kanimo. Okay? Mao na mga higala ang nahitabo kang Peter, he was distracted. Sa unsa sa hangin, dili ba no? When he saw the wind boisterous. Na-distract siya sa hangin. Na yung mga Kristohano, ma-distract sila sa hangin. Ma-distract sila sa balud. Amen. So, dinhi ka mga igala, unsa kaha ang labay ni Satanas sa imuha. Kaniba? Kaniba nga litag? Kaniba? Greed. Kaniba? Wrong relationship. Mao panilitag karon nga gilabay sa yawa o gibutang sa yawa sa imong kinabuhi. Kani ba? Kabisi sa trabaho. Salamat sa Ginoo uban ninyo karon nakatrabaho. Amen? Pero basin nalitagan ka sa kabisi sa imong trabaho. Kani ba? Influence from your barkada. Or kani ba? Distracted by the things or people or problem around you. Hello? I-check na lang ang imong kaugalingon. And then number 7 is a lack of faith in God. A lack of faith in God. Kulang. Walay pagsalig. Kulang sa pagtuo diya sa Diyos. Okay? Nga naman, Pastor, si Peter, matawag na to lack of faith diya sa Ginoo. Because of this, may gala, sa Ginoo sa Bible, in Matthew chapter number 14. Ato dali sa tuwang text. Matthew chapter number 14.
Nagyon din ang pulong sa Diyos sa Matthew chapter number 14 in verse number Matthew chapter number 14 in verse number 20 in verse number 30. Tanawan ninyo. But when he saw the wind boisterous, he was afraid, and beginning to sink, he cried, saying, Lord, save me. So diyan, nakita niya ang hangin nga kusog, nahadlok siya. So tungod mga higala, nahadlok siya, it means nawala ang iyahang faith sa Ginoo. Nahadlok man siya. Amen. Kaya kung napagyapon siya faith mga higala, even though naa siya gibating nga fear, dili siya maunlod. Pero ngalan mga higala, nga sa diyan nahadlok siya, naunlod siya, nawala ang iyahang pagtuo sa Ginoo. And mao nang mahitabo sa imong kinabuhi pod. Pag magpatigbabaw ang imong kahadlok, over sa mga situation, diyan sa imong kinabuhi, maunlod ka. Amen. Pag mawala ang imuhang faith sa Ginoo, maunlod ka. So nahadlok siya, it means that when he saw the wind strong, nawala iyang faith sa Ginoo, mao na nahadlok siya, unya naunlod siya. So mga higala, 7 ka butang, no? Ang gihatan ako sa inyo karong buntag, kung asa i-check nimo karon ang imong kaugalingon, asa diha ang ginabutang ngalitag sa yawa sa imo. Pride ba? Greed? Wrong relationship? Kabisi sa trabaho? Impluwensya sa mga barkada? Distracted by the things, people, and problem around you? And a lack of faith in God. Okay? Ang akong pangutana sa imo karon mga higala, strong ba ang imong pagtuo sa Ginoo? Strong ba? Kaya ba kung strong ang imong pagtuo sa Ginoo, dili ka ma-distract. Dili ka ma-influensyahan. Makastand ka. Amen? Dili ka madala sa imong kabisi. Dili ka musulod aning mali nga relationship. Amen? Ngano man, kay strong man ang imong faith sa Ginoo. Dili ka mahulog sa greed. O dili ka mahulog sa pride. Amen. Ang problem ni Peter, nawala ang iyang faith sa Ginoo. Mao na naunlod siya mga higala. So karong buntag, no? Nakoy sulti siya nan. Nay nagsulti mga higala, if you lose faith, you lose all. Kung mawala ko na imong pagtuo diya sa Ginoo, mawala ko no tanan sa imong mga higala. And I've seen many Christians mga higala karon sa ilang kinabuhi tungod kay nawala ilang pagtuo sa Ginoo, nagkanamanam gid pug kawala ang mga panalangin diya sa ilang kinabuhi. Yan naman, those who learn to trust God will be rewarded by God. The Bible says, but without faith it is impossible to please Him. For he that cometh to God must believe that He is, and that He is a rewarder. Amen? He is a rewarder of them that diligently seek Him. If you lose faith, you lose all. Para sa mga dili sila, kani sila, para ni sa mga saved nga mga tao. Mao ni makapaunlod nila. Pride, greed, wrong relationship, business, kabisi, dili business, okay? Kabisi sa trabaho, influensya gikan sa mga barkada, distracted sa mga butang, sa mga tao, mga problema nga nagpalibot sa ilaha, o walay pagtuo sa Ginoo. How about sa mga dili luwas? How about sa mga dili luwas? Kaya ba mo unsay makapaunlod sa mga tao nga dili luwas? Unsay makapanaglag sa tao nga dili luwas sa impierno? Okay? Una sa tanan, unbelief. Mao lang gyapon may gala kay Peter, a lack of faith. Okay? Kani sa Christian life, sa kinabuhi sa mga unsaved, kung dili niya ibutang ang iyang faith diya kang Hesukristo, guess what? Kung sa may tabo sa iya, maunlod man ang iyang kalag dito sa impierno. Amen. Sama kay Peter, nagsink siya because he lose his faith in Christ. Ang tao nga dili mubutang sa iyahang pagtuo diha kang Hesukristo, malaglag pud og malunod siya dito sa impierno. Ikaw karon nga nagsimba dinhi sa among simbahan, asa nimo gibutang ang imuhang pagtuo? Kay balo man ko naa kay pagtuo, ang pangutana, asa imong pagtuo nimo? Kang kinsa man ka nagtuo? Amen?
Kaya kung pangutanon ni mga tao, unsa may imong tinuuhan? There's no doubt may galang nga na siya tinuuhan. Ang pangutana lang, tama ba kaha ang iyang tinuuhan? Amen? Kaya usa nga makapaunlod sa tao may gala kanang dili siya mutuo og mudawat musalig kang Hesukristo para sa iyang kalag na kaluwas og dalhon dito sa langit. Amen? Ikaduha, makapaunlod sa tao nga dili luwas, false doctrine, mali nga pagtulunan. Daghan kayo sa mga tao nga dili luwas mga igala nga diha nila gibutang ang ilang pagtuo sa mali nga tinuuhan, sama sa unsa pastor, sama sa relihiyon. Diha nila gibutang ang ilahang faith nga ang religion kuno maoy makadala o makadala sa ilang kalag sa langit o makaluwas sa ilaha. Igala, so tiyata mo ang religion dili gyud na makaluwas sa imo ha. Napod sila tinuhan nga magbinuutan lang ka, magbinayo lang ka, malangit na ka. Igala, dili na mao ang gitudlo sa pulong sa Dios. Mali na nga pagtulunan. Asa nimo unsa imong tinuuhan lagi? Daghan sa mga tao magsink sila sa impyerno because of unbelief. Kang kinsa kang Lord Jesus Christ, di man sila muto nga si Kristo lay makaluwas sa ilaha. Ikaduha, false doctrine. Kaning doktrina nga magtudlo ba nga ang imong relihiyon makaluwas sa imuha, imong mga mayong binuhatan makaluwas sa imuha, ang imong bautismo makaluwas sa imuha. Daghan pa yung mga relihiyon karon nga nagtudlo nga ang ilang bautismo makahugas sa ilang mga sala o makaluwas sa ilang kalag. Dili biha mauna ang gitudlo sa Bible igsoon. Amen? Unsa pa ang makapaunlod sa tao nga dili luwas? Unsa pa mayala? Ang pride. Pride. Kanang ikatulo, pride. Ngano man, pastor? Kay di man na sila maghinulsol. Amen. Usa sa mga requirements sa kaluwasan, dapat ang tao maghinulsol man. Kung dili maghinulsol ang tao sa iyang sala, dili siya mga higala, maluwas. Maunlod siya. Amen? Pride goeth before destruction. Karon mga higala, how to prevent from sinking. Unsay angay buhaton nato aron dili ta maunlod. Kisa di sa inyo, dili ka gusto maunlod. Say amen. So para dili ka maunlod, mo na imong buhaton. Number 1, kinahanglan likayan nimo ang mga butang nga makapaunlod nimo. Pastor, unsa man nga butang nga likayan ako? Sama anang sala. Sala. Ang sala makapaunlod na nimo igsoon. Ayaw kalimte, ang sala maoy makapalaglag nato sa impyerno, dili ba? So pag luwas na ka, dili naman ka malaglag sa impyerno, pero sultihan ta ka may gala, ang sala maunay makapaunlod nimo gihapon. Bantayan nimo na mga higala. Di ba naikanta no nga ginakanta nato di sa atong simbahan. Kanang love lifted me. Ang una diha do nga verse is unsay gingon diha sa unang verse, I was sinking deep in sin. Amen. Ang makapaunlod nimo, mao ang sala. So pag ikaw makadiscern ka na dili tama kani dautan ni, kani mali ni, kani sala ni siya, likay ka na mga igsoon. Aron di ka maunlod. Amen. Ikaduha sa mga sinners. Kaning mga sinners, duha ni sila, mga luwas o mga dili luwas. Okay, kaning mga dili luwas may gala, kaning gabuhat og mga dautan. Kita may gala, dili ta makigrelasyon sa mga unsaved. Pero kita, muwin ta sa ila sa Ginoo. Amen? Okay. Mga sinners may gala, mga backsliders, mga rebellious nga mga tao, mga luwas nga mga tao. Likayan ninyo ni ano man, sila mo impluwensya sa imuha. Daghag mga young people karon na impluwensyahan sa mga rebellious nga mga Kristohanon. Ayaw mo dikit sa ilaha, ayaw mo siyuban-uban sa ilaha. Ayaw ninyo sila paminawa. Amen. Pastor, dili lagi ko madala pastor, maminaw ko sa ila. Higala paminaw sa kanang tao nga sige maminaw sa mga pulong ana mga rebellious nga mga tao, madugay matakdan sila sa ilahan. Tino na pastor? Yes, because the Bible says, be not deceived. Evil, communication, corrupt, good manners. Napa sa Bible? 1 Corinthians 15:33.
Amen. So para mga igsoon nga malikayan nimo ang mga butang nga makapaunlod nimo, ingon na kinahanglan nga likay kaning sala, likay kaning mga weights. Unsa man yung mga weights? Mga babag ba, mga hindrances. You know what? Kinahanglan kita maging good steward kita. God has given us things to enjoy sa ato ang kinabuhi, but we have to manage ourselves from those things. Like for example, tablet or gadget. Tablet or cellphone. Walay problema sa tablet, walay problema sa cellphone, may gala. Naana siya sa pagdala nimo. Amen? Walay dautan ani. Pero kinahanglan nga i-manage nimo ang imuhang kaugalingon. Ikaw ang mo-control sa imuhang mga butang. Dili ang mga butang na ang mo-control sa imuha. Otherwise, maunlod ka mga higala. Mao na ang ginaingon sa Bible. Dali lang, quickly, in Hebrews chapter number ato ta kadto sa Hebrews chapter number 12 mga higala. Hebrews chapter number 12. Hebrews chapter number 12 unya tanaw na to diri sa bersikulo 1. Hebrews chapter 12 in verse number 1. Okay, tanawan niyo din because of time. Tanawan niyo din sa screen. The Bible says, palihog ko, wherefore, seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses. Tanawan sunod. Let us lay aside. Ipadaplin ko no nato ha. Every unsa ni? Wait. Kaning wait, dili ni sila sala. Dili ni sila mga sala. Kani mga wait may gala, mga butang ni sila nga pwede siya nga mahimo nga babag sa imuha. Okay? Actually, ang mga butang dili magini sila, pwede man ang mga butang dili makababag sa tuwa. Naara magyunagid sa tao. Usay magkita magpababag manggudta. Magpa-control manggudta. Dili ba? Oh, para saan ang kita no sitag ka ng sitag Facebook may galas, pag cellphone. Kunya dili na nato makabantay sa oras. Daghan naggikaon ang cellphone sa imong time. Kaya dapat unta ang uban ana nga time, maglimpyo ka sa balay, magbasa kag Bible, mag-devotion ka, mag-ampo ka, mag-soul winning ka, or magtabang ka sa imong ginikanan, whatever, ginana ba? Nahurot ang imong oras kasi ikaw og kanang gunit og cellphone. So ang cellphone imbis nga okay unta siya, nahimo siyang weight nimo. Nasabtan ninyo? Oo. Mo na siya. So, let us lay aside every weight and the sin. So, naay weight, napoy sin. Para dili ka maunlod, kinahanglan mga igala, i-manage mo imong kaugalingon. Di kaya nimo ang mga weights o ang mga sala nga pwede magpaunlod sa imuhang spiritual life. Amen? Sunod. Number 2, kinahanglan sharp gid ang atong focus. Mo nang number 2. Number 1, kinahanglan likaya nimo ang mga butang nga makapaunlod nimo. Unsa man na siya ang sala. Likay gid sa sala. Amen? Likay sa mga manage yourself from the weights. Walay problema ang weights. Paminaw, ang laptop walay problema, ang TV walay problema, ang tablet walay problema, ang cellphone walay problema. It's how you manage them. You control them. Dili sila mo control sa imuha. Amen? Sunod, number 2, kinahanglan sharp ang atuang focus. Sa pastor una sa Ginoo. Sharp ang imong focus sa Ginoo. Hebrews chapter 12 verse 2. Next verse palihog. Next verse palihog. The Bible says Hebrews chapter 12 in verse number 2. The Bible says may gala, looking unto Jesus. Amen? Looking, Hebrews chapter 12 verse 2. Tanawan niyo may gala, looking unto Jesus. Dapat sharp pointed ang imuhang unsa, focus kang Hesus Kristo. Now, the problem with Peter was mao ni siya may gala. Okay? Pagawas niya sa boat, nakalakaw siya ibabaw sa tubig. Why? At first, pointed ang iyang focus sa Ginoo. Pag sharp ang imong focus sa Ginoo may gala, you will never sink. Bisan pa kusog kayo ang hangin. Bisan pa kusog kayo ang bagyo. Bisan pa may gala ba no nga, bisan pa nga grabe na kayo diya sa imong palibot nimo. Pag ang imong focus, sharp ang imong focus sa Ginoo, dili ka maunlod. Ikadua, dapat sharp po ang imong focus sa mga butang sa langit.
Colossians chapter 3, palihog. Colossians chapter 3, tanaw na ito di may gala. Colossians chapter 3, verse 1 and verse number 2. Nagyan ang Bible diri, tanaw niyo diri ang Bible may gala. Tanaw niyo diri, palihog. If ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. Unsa gingon sa Bible may gala? Balik sa. Seek those things. Unsay pangitaon nimo? Unsay i-pursue nimo? Those things which are above. Asa man ni? Sa langit. Amen? But it requires faith to see these things, mga igsoon. It requires faith on your part to see those things which are above. Kaya naman, kung wala kay faith, mga igala, paminaw, wala kay faith, dili nimo makita. You will not, dili ka ma-excite. Dili ka ma-encourage. Pag wala kay faith, may gara sa imong kaugalingon, kay dili mo ni makita mga butang nga na si Baba. Next verse, palihog. The Bible says, verse number 2 says, set your affection. Asa man yung affection? Kani, ang heart nimo. Okay? Set your affection on things above, not on things on the earth. Kani challenging kayo ni, nga naman, napamangguta diri sa kalibutan, lisod kaayo. Nga imuha banong, i-focus ang imuhang mind o ang imuhang affection sa mga butang dito sa langit, kay di mo makita. Ang faith lang nimo ang makakitaan ni. Pero pag sharp ang imong faith sa mga butang dito sa taas, kung sharp and pointed ang imong faith, diha sa ginumigala, bisag unsa pa kakusog ang bagyo o ang unsa pa kadako ang imong problema, dili ka maunlod. Okay? Sunod, number 3 mga higala. Number 3. Kinala po sharp ang atong focus sa atong mission. Remember why you are here. Amen? Hinumdumi nga nung naaka dinhi sa yuta because God has given us a mission. And what is that? That is to win people for Christ. That's why we are here. Kinalan sharp ang atong focus. Ga-focus ta sa mga kalag sa tao. Pag ikaw focus ka and busy ka sa mga kalag sa tao may gara sa mission sa Ginoo, you will never sing. Kanang mga problema nimo, kanang mga gasamok diya sa imong kinabuhi, kanang mga kasamok diya sa imong palibot nimo, labyan lang nimo na sila. Bisan samukon kanila, bisan birahon kanila, dili ka madala nila. Ngano man, focus ka sa imuhang goal nimo, focus ka sa imong mission, focus ka sa Ginoo, focus ka sa mga butang dito sa langit. Amen? Para ni Pablo, di ba? Yung ni Pablo, this one thing I do. Di ba? Forgetting those things which are behind and reaching forth unto those things which are before. Focus si Pablo sa Ginoo, sa mga butang dito sa langit, o sa iyang mission diri sa yuta. Amen? Inguna po dapat ang mga higala. One reason nga na yung mga Kristiyano ba doon, maunlod sila, dili sharp ang ilang focus nila sa Ginoo. Ha? Gasigi sila og kanang unsa lingi sa ilahang palibot. Gasigi sila tan-aw sa uban nga mga tao. Kung gusto ka mga higala magpabilin sa ibabaw o makalakaw ibabaw sa tubig, kinahanglan focus gyud ang imuhang mind, ang imong heart sa Ginoo, sa mga butang sa langit o sa mission nimo diri sa yuta. Amen? Sunod ikatulo, kinahanglan dili ta mawala sa ato ang focus. Dili ta mawala sa atong focus. Often people forget to trust Him when they start walking on the water. Ano man, dili ba pag ikaw makalakaw na kaibabaw sa tubig, unsa man na siya may gala, that's a miracle. That's a blessing. Kasagaran pag panalanginan na ang Kristohanon sa Ginoo, mawala na iyang focus sa Ginoo. Dapat dili. Kung ikaw makalakaw na kaibabaw sa tubig, may gala, God allow you to prosper, God allow you to be blessed, God allow you to succeed. Don't lose your focus on God. Focus gyapon ka sa Ginoo.
Dili kay ang imong focus na diha mga igsoon sa imong kaugalingon, na sa imong trabaho, na sa kwarta, na sa mga panalangin nimo mga igsoon. Dili. Dapat ang imong focus na gyapon sa Ginoo. You know what? Giwarningan ta ni adto ta kadali sa Deuteronomy chapter number 8. Magbasa ta diri ang unsay giingon sa Ginoo sa iyang mga katawhan sa Deuteronomy chapter number 8. Sugod ta ba sa bersikulo 11. Diri sa Deuteronomy chapter 8 verse number 11. Tanawan ninyo mga galano ang warning Unsang pinakaunang nga pulong? Beware. Unsay bantayan nimo? That thou unsa? Forget. Ay mao ni siya ang giwarn sa Ginoo sa imuha. Beware that thou forget not the Lord thy God. Amen. In not keeping His commandments and His judgments and His statutes which I command thee this day. Meaning to say, if the Lord starts to bless you, is the Lord starting to bless you, ayaw gyud bantayi ang imong kaugalingon nga di nimo malimtan ang Ginoo, di nimo malimtan ang iyang mga mando, ang iyang pulong, di nimo malimtan ang pagtuman ug ang pagsunod sa iyang kasuguan. Kasagaran mahimong disobedient ang Kristohanon pag panalanginan na. Amen. Tanawan verse number 2. Verse number 12. Verse number 12. Yun sa Bible in verse number 12. Lest, when thou hast eaten and art full, and hast built goodly houses, and dwelt therein. Next. Verse 13. And when thy herds and thy flocks multiply, and thy silver and thy gold is multiplied, and all that thou hast is multiplied. Verse 14. The Bible says, then thine heart be lifted up, and thou forget the Lord thy God, which brought thee forth out of the land of Egypt from the house of bondage. Bantayi imong kaugalingon nga di mawala imong focus sa Ginoo. Pag ikaw matagana kay trabaho, ayaw wala imong focus sa Ginoo. Pag ikaw mahimo kang adunahan, ayaw wala imong focus sa Ginoo. Amen. Kung panalanginan ka sa Ginoo may gala, ayaw gyud kalimot sa Ginoo, ayaw kalimti ang iyang pulong. Sunda gyapon ang iyang pulong, tumana gyapon ang iyang mga mando. Amen? Verse number 17. Let's jump. Tanawan ninyo. Verse 17. And thou say in thine heart, my power and the might of mine hand had gotten me this wealth. Verse 18. But thou shalt remember the Lord thy God, for it is He, the Lord thy God, for it is He that giveth thee power to get wealth, that He may establish His covenant, which He sware unto thy fathers, as it is this day. Verse number 19. And it shall be, kung kiniman mahitabo nga ikaw, if thou do at all forget the Lord thy God, kung malimtan ni may mong Ginoo nga imong Dios, unya maglakaw ka human sa mga uban nga mga Diyos, unya magalagad ka sa ilaha o magsimba ka sa ilaha, I testify against you this day that ye shall surely perish. Ayaw gini yung kalimti. Tanawa, nganong si Peter naunlod? Kaysa diha nga nakita niya, nakalakaw na siya ibabaw sa tubig may to go to Jesus may gala, nawala ang iyang focus sa Ginoo. Ang tendency pag ang Christian i-bless sa Ginoo, mawala yung focus sa Ginoo. Mo nang uban ba no nga sa diha nga wa pa sila trabaho, gasigi pa og simba, pero sa diha nga nanay trabaho, wa na gasimba. Sa diha nga wa pay kwarta, humble pa, pero sa diha nga nanay kwarta, hambog na. Mao na siya. Ayaw kawala sa focus sa Ginoo. Unya ang katapusan nga punto nato karong buntag, kinahanglan dili mawala ang atuang pagtuo sa Ginoo. Bisan pa nga makalakaw na ta ibabaw sa tubig. Amen? Di kinahanglan dili gid mawala ang atuang pagtuo sa Ginoo bisan pa nga makalakaw na ta ibabaw sa. Ang uban ninyo dili nakalakaw na ka ibabaw sa tubig. Not literally, but spiritually speaking. You have been blessed. You are blessed. Gipanalanginan ka sa Ginoo na karon. Amen? Nakalakaw na ka ibabaw sa tubig.
Pero bisan pa nga makalakaw na kaibabaw sa tubig, kinahanglan dili mawala ang imong pagtuo sa Ginoo. Ayaw i-transfer ang imong faith sa imong trabaho, ayaw i-transfer ang imong faith sa kwarta, ayaw i-transfer ang imong faith sa mga tao. Okay? Keep your faith in God. Keep your faith to Jesus. Magbasa tagduha na lang ka verse mga higala and then mahuman na dayon ta. Proverbs chapter number 11. Iabri niyo mga Biblia. Proverbs chapter number 11 verse number 28. Kay mao ni tendency pag imuhang i-transfer na warning, actually na warning ang Bible diri. Proverbs 11:28. Nano mo di ha? Tanawon niyo di sa screen, tanawon niyo diri. The Bible says, "He that trusteth in his riches shall maunlod day ka, malaglag ka. Basta musalig ka sugod sa imuhang mga bahandi." Naay mga tao karon may gala na sa diha na nakatrabaho na sila. Ang ilang pagtuo na sa ilahang na dinhi sa ilang riches. Nano matawa man gyapon ba kanang trabaho may gala riches na siya may kay diha mo ka makagain og kwarta. Sa imong pagpanabaho nimo dili ba? Mo nang matawag gyapon part ng trabaho dili sa riches. Pag ikaw magsugog salig sa imong mga riches, you will fall. Unya, kung nana diri imong pagsali may gala, di na jud ka kabarog, mapukan ka. Nga naman, kani mga riches dili man ni kanunay. Temporary lang man ni mga riches, kaning trabaho nimo, temporary lang man na. Kanang imong business nimo, temporary lang man na. Dili ba? Dili man gani bisan negosyo may gala, dili man gani pantay ang income nimo, dili ba sa business? Nay panahon taas, nay panahon baba. Nagpasabot dili gid siya may gala consistent. Kana nagsulti may gala temporary ra gid gyapon na. Bisag ka ng trabaho mao na may gala no. Kung ikaw nakalakaw na kaibabaw sa tubig karon naglakaw na ka, God allow you to walk on water, to walk on the water. Natamakan ni mong tubig, nakalakaw ka, ayaw wala ang imong faith sa Ginoo. Ano man may gala paminaw, ang paglakaw nimo ibabaw sa tubig dili na permanente. Amen. Dili to forever may gala. Dili to forever si Peter naglakaw siya ibabaw sa tubig. Every time wato siya dagat, makalakaw siya ibabaw sa tubig. Dili temporary ra to. Dito ra to nga higayon. Mo nakita po dapat aware ka sa iyo nana. Kung unsay ako ang na-acquire karon, I must remember dili ni siya permanente. Kani akong kwarta dili ni siya kanunay mahurot ni. Busa dili na ako wala na akong faith sa Ginoo. I must stay faithful to Him. Amen? So, last verse. Psalm 62 verse 10. Psalm 62 verse 10. Psalm chapter 62 in verse number 10. Now, here's what the Bible says. Talawin niyo din sa screen mga igsoon. Talawin niyo din. Trust not in oppression and become not vain in robbery. If riches increase. Apil ni trabaho. Di ba no? Pagsugod ni mong trabaho, dili pa ka regular. So dili pa regular, tama ba? Dili ba regular imong sweldo? Below, kuan pa? Below minimum. Kay maayo kag performance, consistent ka, gihimo kang regular. So ang imong sweldo regular na. Niabot ang panahon may galak, consistent ka sa imong pagkakugihan, gi-promote ka, ning taas ang imuhang sweldo. If riches increase, ang giingon sa Bible, ang gitudlo sa Bible sa tumigala, ang gitudlo sa Ginoo sa tuwa, if riches increase, set not your heart upon them. Amen? Moabot ang panahon igsoon, retire man ka. Di man ka magkanunay sa imong trabaho. Unya pag-retire nimo, makadawat ka sa imuhang masay tawagan na kanang retirement fee. Oo, dako siya. Naila na mo may igsoon. Kuan siya, pulis siya mga igsoon, pulis siya. For pila ka years, nagserbisyo siya may gala no, as a policeman. Dira sa Davao City. Nag-retire na siya kay 60 ka, pila to yan din, mas 60 na no? 56, nag-early retirement siya. Nakadawat siya o pila to there? 5 million? 6?
13 million? 13 million. Police good. 56 years, early retirement. Kaya ka ng 13 million, nahurot na. Palit sila og katong Navara ba to no? Ilang kotse no? Navara. Gipagwapo nila ito ilang balay. Gihimo lang 3 story there no? 4? Apple rooftop 4. Mga pila na to katuig eh. Mga 1 year kapin na to no? 2 years. Mga 2 years, hurot ang 13 million oy. Kadali mahurot ang kwarta. Paminaw, giwarning nga nata sa Ginoo, paminaw, if riches increase, set not your heart upon them. Amen? Instead, this is what we should do. Verse 8, palihog ko there. Psalm 62 verse 8. Ang gitudlo sa Ginoo sa tuwa, dinha sa pulong, trust in Him at all times. At all times, salig ka diha sa Ginoo. Kung mo increase ang imong riches, ayaw ibutang imong kasing-kasing diha. Paminaw, trick lang na sa mga riches, mga igsoon. Daghag mga Kristiyano na deceive, na ilad sa mga riches. Abi nila makabarog sila hangtod sa hangtod. Amen. Dili. Pag ang imong pagsalig na kanunay sa Ginoo, di ka mapukan, di ka maunlod. You will always walk on water with Jesus. Bisan wala na kay paminaw, bisan wala na kay milyones. Dilibot pasabot may gala ibutang nimo imong trust diha sa Ginoo kanunay, milyonaryo ka kanunay, dili. Pero dili ka mapukan. Di ka maunlo, di ka malumos. Amen? Makabarog yapon ka, makalahutay yapon ka, makapadayon yapon ka. Pero sa giyong sa Bible ba? Actually, ang giyong sa Bible, Peter walked on water to go to Jesus. Dili, Peter walked on water with Jesus. Wala man sila nagsabay. Di ba no? Wala no? Nag-atbang sila na si Kristo diya. Si Hesus Kristo ang author and finisher of our faith. Samtang kita gapadayon ta sa tuang journey diri sa kalibutan, na may mga butang ning abot sa atong kinabuhi, may mga butang nga nangawala sa atong kinabuhi, pero tungod kay imong pagsalig na kanunay sa Ginoo, sa tanang higayon, bisan pa wala na tong mga butang nga kaniadto gihatag sa Ginoo sa imo, still ikaw makalakaw gyapon ka ibabaw sa tubig hangtod makaabot ka sa finish line. Trust in Him at all times. Ye people, pour out your heart before Him. God is a refuge. Kasabot pa mo refuge? Refuge means ang Diyos ang imong safety. Dili ang imong kwarta, dili ang imong trabaho, dili ang imong bana, dili imong asawa, dili ang imong mga friends, dili ang imong pamilya. Ang refuge nimo ang Ginoo. God is a refuge for us. Sila. Sila means take note. Amen? Take note of this. Idukwa itong mga ulip, yung itong mga mata. Ang pangutanan ako sa imo karong may gala. Kumusta man ka? Napa ba ka ibabaw sa tubig? Galakaw. O basin, nagsugod na ka o kaunlod. Basin, nagsugod na ka kaunlod. I-examine na lang ang imuhang spiritual life karon. Examine na lang. Sa atong mga bisita diri, I want you to know, Jesus is the only one that can save your soul. Aron dili ka malaglag sa impyerno, aron dili ka maunlod, malunod, malumos sa impyerno. Put your faith in Jesus. Pagrepent. Ayaw, saligi, ang imong kaugalingon, ang imong mga maimbinuhatan, ang imong bunyag o bautismo, ayaw saligi, ang uban nga mga butang, diha ka magduol kang Kristo. Pag hinulso sa imong sala, dawatas siya isip imong personal nga Ginoong manluluwas ug dili ka malumos sa impyerno. Ikaw nga Kristohanon, bantayi ang imong kaugalingon karon, aduna ka by pride. Oo, naay pride ang tanang tao, pero higala, examine na lang.
Nabay greed diya sa imuhang kasing-kasing, sa imong kinabuhi. Nabay gisudlan nimo nga mali nga relationship. Mao nay makapaunlod nimo. Aduna bay kanang busy karon, busy kay kasi imong trabaho nga nagguba na, nadaot na ang imong fellowship sa Ginoo. Base na influensyahan ka ba? Na-influensyahan ka ba sa imong mga barkada? Base na distract ka ba sa mga butang, sa mga tao diha sa imong palibot o sa imong mga problema o basin wa kay pagtuo sa Dios? Kay balo ka nga naay Dios pero wa ka misalig sa iya ha. I-check na lang palihog ang imuhang spiritual problem karon. Father God in heaven, please move the invitation this morning. Tabangi ang imong makatawhan, Lord. Usahay, Lord, kung kami naulipo nami sa usa ka butang, dili na namo makita ang amo ang mga mali, Ginoo. Kay nabutahan mi ani nga litag, Lord. Lord, I pray, please open the eyes of your people and help them see their spiritual problem. Usahay, Lord, ang amo ang problema, Ginoo, dali mi makakita sa mali sa uban, pero dili na mo makita ang among kaugalingon nga mga mali. Lord, I pray, Lord God, that you speak to every individual this morning. Help them to see unsa ang ilahang problema spiritually, unsa ang mga butang dapat nila, Lord God, i-overcome sa ilang kinabuhi because maybe, Lord, naana sila karon, Ginoo, sa tumoy, hapit na sila mahulog sa waterfalls, Ginoo, hapit na sila maunlod, Ginoo, and now you are giving them warning. Father, I pray, hayagi ang ilang mga hunahuna karon, Ginoo. Tabangi sila, Lord, nga makita nila ang danger nga ilahang ginaatubang karon sa ilang spiritual life. Naay mga katawhan nimo karon, Lord, nga wala nagmatngon, wala sila naminaw, wala nila, Lord God, gitagad pagtagad ang imong mga pahimangno, and that's why, Lord God, karon nagsink sila pareha sa Titanic, naunlod sila and namatay sila spiritually. Lord, ayaw tuguti, Lord, mahitabo na sa mga uban pa nga makatawhan nimo diri sa NDBC. Sa mga uban din nga dili pa save, Lord, I pray for them nga ma-save sila karon, Lord. Tagay sila humble nga kasing-kasing. Abrihi lang makasing-kasing, Lord. Help them to repent today and receive Jesus Christ as their Lord and Savior. I pray this in Jesus' name. Karon nga bunta may gala before na ako tagang invitation ng mga Kristohanon, nasa ko invitation para sa atong mga bisita karong buntag. Ako pangutana sa imong mga bisita, kung mamatay ka karon, are you 100% sigurado na bagyod nga sa langit ka moadto? Kani ang imong kinabuhi hinulam lang nimo na sa Ginoo, dili na imuha iya na sa Ginoo. Na kay deadline, na kay adlaw, na petsa sa imong kamatayon nimo, pero ang Dios lang ang nakaibaluan na, pero ikaw wa ka kay balo. Ikaw mangandam ka karon, mangandam ka. Mao lang na imuhang duty karon may mangandam ka kay wa nimo mahibaw-i ang adlaw sa imong kamatayon. Hinumdumi ni bisita, kung mamatay ka karon, mauna na ang katapusan nimo. Kung unsa tong last nga gidesisyonan nimo, diha ma-determine nimo kung asa ka mag-spend sa imong eternity. Kung sa langit ba ka o sa impyerno ka ba. Depende na sa imong gipilian o sa imong gidesisyonan. Karon kay balo na ka kinsa ang makaluwas sa imong kalag. Kay balo na ka nga imong mga may binuhatan, ang imong relihiyon, ang imong bautismo, ang imong kaugalingon, dili na mao'y makaluwas sa imong kalag. Karon na nadunggan nimo sa Hesukristo lang ang makaluwas sa imong kalag, ang makadala sa imong kalag sa langit. Willing ba ka maghinulsol og magdawat kay Hesukristo karong buntag? Kinsa diri karong buntag willing ka magbuhat anay pataas sa imong kamot? Naaba diri karong buntag. Naba, ayaw pamakak sa imong kaugalingon. Ayaw ilara imong kaugalingon. Ayaw pagpagarbo sa imong kaugalingon. Kung kay balo ka dili ka paluwas. Kung kay balo ka nga wa pa kay balo asa padulay imong kalag. Ayaw na lang pagpagarbo sa imong kaugalingon. Ayaw pagpaulaw-ulaw. Seryoso ang kinabuhi nga imong ginadala mga higala. Dili na dula-dula. Hinulam lang nimo na sa Ginoo. Bawion na sa Ginoo pohon. Bawion niya na kay siya ang tagiyaan ng kinabuhian. Karon sa mga Kristohanon, manindog ko tanan, manindog tatanan palihog. Gi-examine na ba ninyo ang inyong kaugalingon kay may gala? Asa man ka ginatira sa yawa karon? Sa imong pride ba? Asa ka ginatira sa yawa karon? Sa imong greed ba? Asa ka ginatira sa yawa karon? Sa mali ba nga relationship? Asa ka ginatira sa yawa karon? Sa kabisi ba sa imong trabaho?
Asa ka kaginatira sa yawa may gala? Na-impluwensyahan ba ka sa mga unbeliever nga mga barkada? Or na-distract ba ka sa mga butang, mga tao, mga problema sa imong palibot? O basin kanigyod ang imong problema, wala jud kay pagsalig sa Ginoo. I-check na lang, pangayog pasaylo sa Ginoo kung naa diri sa pito ka mga butang nga naa kaani sa imong kinabuhi. I-check na lang palihog, i-check na lang. Igsamina ang imuhang kaugalingon mga igala. Ayaw tuguti nga kana magpabilin sa imong kinabuhi kay maunay makapaunlod nimo. Karon nga buntag mga igala, if you need help from God, God is the one that can help you. Dili ang tao ang makatabang sa imuha. Ang Diyos ang refuge nato, my gala. The Bible says, trust in Him at all times. Pour out your heart before Him. God is a refuge for us. Mao na ang giingon sa Ginoo kay Peter, sa diha nga giluwas siya sa Ginoo. Giingnan siya ni Hesukristo, asa ang imuhang pagtuo. Karon nga buntag mga higala, atuang i-synchronize balik ang atuang faith sa Ginoo. Kinahanglan sharp ang atuang focus. Kinahanglan likayan nato ang mga butang nga makapaunlod nato, maong sala, maong kani mga weights, mga babag, no, nahimong babag sa tong kinabuhi. Kinahanglan nga dili ta mawala sa tong focus. Kung nakita nimo nagsugod na kaglakaw ibabaw sa tubig, sa diha nga nakita nimo nga gipanalangina nakakaron sa Ginoo, ayaw gyud kalimti ang Ginoo, ayaw kalimot sa pagsunod gihapon sa iyang pulong. O kinahanglan dili mawala ang atuang pagtuo sa Ginoo bisan pa nga kita nakalakaw na ta ibabaw sa tubig. If you want to come and pray and ask God to help you and your family, come here right now mga igsoon.